Yes. Praise the Lord Jesus Christ for a new day. It's July 10, Wednesday or Thursday. Hallelujah. Thursday na, July 10, 2025. Praise the Lord Jesus Christ. Salamat sa Panginoong Hesus sa panibagong umaga, mga ka-Team Jesus. So ngayon, ang isa sa aking mga ibabahagi sa ating lahat ay makikita sa mga taga-Korinto. Mga taga-Korinto, verses 1, mga taga-Korinto, chapter 1, verses 3 to 4. Ang sabi dito, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay makatulong naman tayo sa mga nahahapis. 2 Corinto chapter 1 verses 3 to 4. So ito ang nagdasal ako sa Panginoong Hesus. Lord, anong gusto mo pong ibahagi ko sa mga kasamahan namin sa Team Jesus? At ito ang ibinigay niya sa akin. 2 Corinthians chapter 1 verse 3 to 4. So, purihin natin. Alam din ninyo na ibahagi ko sa inyo yan, ang tungkol sa nangyari doon sa sasakyan ng ating Panginoong Kristo, yung robe, no? Si baby robe, na 2 araw lang mula nang siya ay naayos, nagkaroon ng rebuild ng engine, at na nakasakay pa, nasakyan pa namin yun. Ang ganda niyang kanyang takbo. Parang bagong-bago siya, at nagpasalamat kami sa ating Panginoong Hesus na binalik niya si Baby Ru. Subalit kinabukasan ay kinuha naman niya na nasunog, at muntik pa na si Tito Bryant ay nasama doon. But napakabuti ng Panginoong Hesus sapagkat niligtas ng ating Panginoong Kristo ng Banal na Espiritu si Tito Bryant at nabuksan ang baby robe. So ngayon, mga ka-Team Jesus, pinuntahan ni Tito Bryant para sa ganoon ay kunin niya sana yung ibang mga gamit na naiwan doon sa sasakyan dahil nakatuo siya at na ipinark doon sa isang parking lot na under inspection siya kung ano ang dahilan at bakit sumabog siya. Nag-melt yung kanyang harap, no? Ngayon, hindi na mabuksan ni Tito Bryant yung sasakyan. Nag-lock siyang bigla. So, nakita natin yung kabutihan ng ating Panginoon ba? Kahit na masasabi nating, wow, ang laki pa ng ang gastos ng sakyan na yan, no, ng Diyos, more than million pesos pa ang ginastos niyan at may babayaran pa. Pero ito yung sinasabi, kung wala akong Kristo, kung wala akong Diyos, kung wala kaming Diyos na pinaniniwalaan, na kung saan nandoon nakabata yung aming pananampalataya at aming pag-asa, ay maaring na-depress na kami ngayon, maaring ang lungkot-lungkot na namin ngayon. Subalit yung pangako ng ating Panginoong Kristo, yan, nandito yan siya, na purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. So, pinagmumulan siya ng lahat ng kaaliwan. Siya ay puno ng kaawaan, mahabagin, no? Mahabagin. Na naawa siya sa amin. Naawa siya kay Tito Bryant na hindi na-lock yung pinto. Salamat sa Diyos. At nailigtas siya, mga ka-Team Jesus. So,
Siya ang pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Ibig sabihin nun yung joy, yung kagalakan sa puso. Kahit na, paano ba kami, kung kami hindi mga Kristiyano, paano ba kami magalak? Sa sitwasyon namin ito, paano kami magalak? Kung wala kaming Diyos, kung wala sa amin si Panginoong Jesucristo, paano kami magalak? Hindi namin maranasan ang kagalakan sapagkat ito nga hinaharap namin hanggang ngayon. Hinihingi pa rin namin sa Panginoong Jesucristo, sa banal na Espiritu, ang gabay. Lord, sinong kakausapin namin para maumpisahan namin ang lusot o kung ito man ay iyong kalooban, Panginoon. So, si Tito Bryant ay busy siya, may pasyente pa, may tumatawag pa siya sa mga offices, kung paano, sa insurance, ganito, ganyan, no? Hindi ko naman yun magawa sapagkat wala naman akong alam tungkol dyan. At siya kasi yung nandoon mismo kung saan nangyari yung aksidente na yan. So siya ang dapat nakakausap dahil wala naman akong alam sa nangyari. Okay? Pero yun ang sabi niya, inaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay makatulong naman tayo sa mga nahahapis. Sa kabila ng yung nararanasan nating mga paghihirap, yung nararanasan namin ngayon, kung wala kaming Kristo ay maaring hindi kami nakakatulog sa gabi dahil this is injustice to us. Sino ang dapat naming kasuhan? Lord, we need your money back. Dahil nagbayad tayo ng $16,800 para maayos yung sasakyan ng Diyos at maibalik, magamit. O ngayon, ilang araw na tayong gumagamit ng nagre-rent a car tayo sa bawat araw. So, isang linggo kasama yung EasyTag, dahil nag-EasyTag si Tito Bryant ay $500+ isang linggo. So kung wala tayong Kristo, kung wala kaming Kristo, paano kami maaliw? Paano kami masiyahan? Paano namin paano namin mararanasan ang joy? Paano namin maranasan yung sinasabing kaaliwan? Kung wala kaming Kristo. So, balit dahil kami ay mayroong Diyos na pinaniniwalaan at kami naniniwala na He is in control of everything. So, we praise God for everything. Yan, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. So, tayo ay inaliw, kami ay inaaliw ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit na maaring malungkot ang mga puso namin, maaring mayroong kaming mga pag-aalala, subalit napakabuti ng Diyos dahil sa pamamagitan ng kanyang mga salita, inaaliw niya tayo, inaaliw niya kami. No? Dahil para sa ganoon, itong kagalakan sa mga puso natin, sa kabila ng sa kabila na mayroon din tayong hinaharap na mga pagsubok, ay gagamitin ng Panginoon upang tayo rin ay makapagministeryo sa iba, upang tayo rin ay makapag-encourage sa iba, na tingnan ninyo sila kahit ganun ang kanilang sitwasyon ngayon, ay nanatili pa rin silang may galak sa kanilang mga puso, nanatili pa rin silang nagpupuri sa Diyos, nanatili pa rin silang kumakanta at nagsisilbi, sumusunod sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. So, yung ating mga paghihirap sa buhay, yung ating mga pagsubok sa buhay, yun ang gagamitin ng ating Panginoong Jesucristo upang sa Ginoon ay makapagministeryo din tayo sa iba kung anuman ang kanilang mga nararanasan ngayon sa kasalukuyan. So, ganoon ang Diyos. Dahil tayo ay may mga Kristo, dahil tayo ay may Diyos sa ating mga buhay, anuman ang ating mga nararanasan ay nanatili tayong nagkakaroon ng galak, nakakapagniti pa rin tayo, nakakatawa pa rin tayo, nagpapaganda pa rin tayo. Bakit? Sapagkat alam natin na hindi tayo nag-iisa.
the joy of the Lord is our strength. So siya ang nagbibigay sa atin ng kaaliwan para yung ating yung joy na nararanasan natin sa kabila ng mga paghihirap, sa kabila ng mabigat na pagsubok na ating nararanasan ngayon. Yun ang gagamitin din ng Diyos upang tayo ay makapagbigay din ng inspirasyon o kaya testimony sa mga tao ring na nagkakaroon ng mga pagsubok sa buhay. Kaya anuman ang ating mga nararanasan, gaano makahirap yun, ako bilang Kristiyano, kami ni Tito Bryant bilang mga Kristiyano, mas pinili naming magpuri sa Diyos Ama, mas pinili naming magalak at magkaroon ng kapayapaan sapagkat kami ay naniniwalang kasama natin siya, kasama namin siya, at siya ang may alam ng lahat. Naway nagkaroon ng nakapagbigay sa inyo ng kagalakan yung aming testimony sa araw na ito sapagkat naniniwala tayo na tayo ay may Diyos at ang ating Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Kaya patuloy tayong magpuri sa Diyos Ama, patuloy tayong magkaroon ng kagalakan sa mga puso natin sapagkat mayroon tayong pag-asa, mayroon tayong pangakong pinanghahawakan mula sa ating Panginoong Jesucristo. Hanggang sa muli, Jesus loves us and God bless us all.